Sa mundo ng Encantadia na lubhang kakaiba kaysa sa daigdig ng mga tao, ay mayroong inang brilyante na siyang nagbabalanse sa daloy ng kalikasan, at nagsisilbing proteksyon ng mga Encantado sa mga panganib at kaaway. Ito ay pinangangalagaan ng mga makapangyarihan at matataas na uri ng mga diwata. Sila ay tinatawag na mga sangre, o mga dugong bughaw sa kaharian ng Lireo. Batid na natin ang kasaysayan ng mga brilyante magmula nang ito'y hatiin ni Cassiopeia sa 4, at hindi naglaon ay gumulantang sa ating lahat, na may ikalimang kaputol pa pala ito na siyang tumalsik dahil sa malakas na paghati sa inang brilyante. Ngunit hindi pa natin lubusang nalalaman kung ano ang mga naging silbi nito sa sinaunang panahon ng Encantadia, pagkatapos matalo ni Cassiopeia ang kaharian ng Etheria gamit ang kapangyarihan nito. Dahil walang anak si Cassiopeia at ang inalagaan niyang si Lila Sari ay naging masama, ay isang malaking palaisipan pa rin kung paano nagpatuloy ang dinastiya ng mga namumuno sa Lireo. Sino kaya si Ursula, at paano siya naging ikalawang reyna ng Lireo? Ano ang koneksyon niya sa sinaunang reynang si Cassiopeia? Si Demetria naman ay ang ikatlong reyna ng mga diwata, at hindi rin malinaw kung ano ang relasyon niya kay Caradurier Ursula, sapagkat hindi pa ipinapakita ang kanilang mga kasaysayan. Ayon sa salaysay ni Imaw, namatay si Reyna Demetria nang nag-iisa, at wala na rin ang kapatid nito upang humalili pa sa kanya, kaya naman inakala ng kanyang pamangkin na si Sangre Adhara, na siya na ang magiging reyna, sapagkat ang alam nito at ng lahat ng mga taga-Lireo, ay siya na lamang ang natitirang kadugo ni Demetria. Tingid sa kaalaman ng lahat, ay may mga apo pa si Demetria kay Esmeralda. Si Esmeralda ang kaysa isang anak ng namayapang reyna, ngunit pinaslang ito kaya naman hindi na ito naging reyna. Subalit may mga naiwan pa pala itong mga anak. Ito nga ay walang iba, kundi sina Minea at Amihan. At si Minea ang siyang may higit na karapatan upang maging ika-4 na reyna ng Lireo. Dahil dito ay lubos na nagalit si Adhara, kaya naman siya ay isinumpa ni Cassiopeia na hindi makakatungtong sa kaharian ng Lireo, hanggat hindi nagiging reyna si Minea. At batid na natin ang mga nangyari pagkatapos nito, ngunit kung inaakala mong nalalaman mo na ang lahat, ay nagkakamali ka. Sa pagtatapos ng unang Encantadia, ay isang hindi nakikilalang nilalang ang ating nasilayan, na siyang kamukang-kamukha ni Cassiopeia, kaya naman masasabing kakambal niya ang karakter na ito. Isang malaking tanong din kung paano naitayo ang kanyang kahariang nababalot ng nyebe. Sino-sino kaya ang mga naninirahan dito? Saang parte kaya ito ng Encantadia na tila ba hindi nalalaman ng mga Encantado? Mayroon din kayang sariling mga sangre at brilyante ang palasyong ito katulad ng Lireo. Bilang kapatid ni Cassiopeia ay masasabing isa rin siyang diwatang sangre na may kakayahang mag-evictus. At base sa kanyang katayuan ay walang duda na mayroon siyang kapangyarihan ng yelo. Kaya niya kayang tapatan ang kapangyarihan ng Bathaluma niyang kapatid at ang inang brilyante ng mga diwata. Mayroon kaya siyang kakampi na mas malakas pa kaysa sa mga bathala ng Encantadia. Walang pasubaling isang reyna rin ang kakambal na ito ni Cassiopeia, sa katotohanan siya ay may suot na korona at nakatayo sa tuktok ng kanyang kaharian. Sino-sino kaya ang kanyang mga pinamumunuan? Bakit kaya hindi siya kailanman nabanggit ng Caradurier sa unang Encantadia? Ano kaya ang natatanging dahilan kung bakit sila magkaiba ng landas? Maaaring noong ang Encantadia ay nasa maagang yugto pa lamang ng pagtatatag ng mga kaharian, ay isang pangkat ng purong dugo na mga kampyon ng diwata ang tinawag. Kung saan ang isa, ay itatalaga bilang isang magiting na pinuno. Ang batang Cassiopeia at ang kanyang kambal na kapatid ay parehong karapat-dapat sa opinyon ng mga Encantado. Ngunit isa lamang ang dapat na maging reyna. Upang matukoy kung sino ang magiging reyna sa pagitan ni Cassiopeia at ng kanyang kakambal, ay sumailalim sila sa proseso ng isang pagsubok. Si Cassiopeia ang nagwagi sa paligsahan, at kinilala bilang unang reyna ng lahing diwata, ang tagapagtatag ng kaharian ng Lireo. Datapwat, ang tagumpay ng isa ay kabiguan ng iba. Marahil dahil sa inggit at hindi matanggap ang kanyang pagkatalo,
Ang kambal ay umalis sa Lireo bago pa man ang nakatakdang koronasyon ni Cassiopeia. Isinumpa na isusulat ang kanyang sariling kapalaran, upang bumuo at makahanap ng kanyang sariling teritoryong pamumunuan, kung saan siya ay ituturing bilang reyna ng Yelo. Sa pagpapatuloy ng kwento sa mahiwagang mundo ng Encantadia, ay matutuklasan pa natin ang iba pang mga hindi pangkaraniwang nilalang, na naninirahan sa mundong ito. Ang kanilang mga pinagmulan. Kasaysayan. Uri ng pamumuhay. At kahanga-hangang mga kapangyarihan. Ano pa kaya ang mga hindi nadidiskubre sa malaking planeta ng Encantadia? Masisilayan na rin natin sa yugtong ito ang iba pang mga gabay diwa ng mga brilyante. Si Alipato ng brilyante ng Apol. Abilan ng brilyante ng hangin. At si Saria ng brilyante ng lupa. Samantala, may isang natatanging gabay diwa rin kaya ang inang brilyante ng kalikasan. Kung pagsasamahin ang lahat ng kambal diwa ng mga elemento. Sa pagdaan ng maraming taon sa ilalim ng pamumuno ni Hara Alena ay naibangon na rin sa wakas ang Adamya. Sapagkat ito ang pinakakawawa sa lahat ng mga kaharian at teritoryo. Kaya naman bilang reyna ng Lireo na nangangasiwa sa Adamya, ay talagang pinagtuunan nito ng pansin ni Hara Alena. At hindi naglaon ay naging isang ganap na kaharian na nga ito na naging masigla gaya ng dati, sa tulong na rin ng mga Adamyan at ng iba pang mga tribo na nasasakop ng kaharian. Si Imaw pa rin ang nakatalagang pinuno ng bagong Adamya. Ang Hatoria at Sapiro naman ay mas lalong maunlad na ngayon. Dahil sa mahusay na pamumuno nina Harapirena at Rama Ibrahim. Ang Lireo naman ang siya pa rin maituturing na pinakamakapangyarihang kaharian, lalo't hawak pa rin ito ang inang brilyante, na pinagmulan ng lahat ng mga kaguluhan. Kaya naman sa makabagong panahon na ito sa lupain ng Encantadia, ay kumpleto ng muli ang apat na kaharian. Na kung dati ay nawasak ng mga nagdaang digmaan at magkakatunggali, ngunit ngayon ay magkakakampi na at patuloy na sumasagana. Dahil na rin sa pagtutulungan ng magkakapatid na sangre, at ng iba pang mga dugong bunghaw ng bawat kaharian. Bunga nito, ay magbabalik na rin sa wakas ang malaking populasyon ng mga sirena sa Encantadia. At ang mga mulawin naman sa Avalon ay muling uunlad dahil wala nang panganib pa sa kanilang mga buhay. Ang makulay na kaharian ng mga Lambana at Retre ay atin na ring mapupuntahan. Lumipas ang mga taon at sina Cassandra, Adamos, at ang isa pang batang sangre ay isa-isa nang nakatapos sa kanilang mga banyuhay. Ngunit sa pagbabanyuhay ng panghuling diwani ay nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari, sapagkat kasabay ng pagdiriwang ng kanyang kaarawan, ay ang siya ring matinding pagbabalik ng kambal ni Cassiopeia. Ano kayang mga bagong estratehiya ang gagawin ng reyna ng mga diwata, at ng iba pang kasalukuyang pinuno ng iba't ibang mga kaharian, upang mapigilan ang nakaambang pananakop ng reyna ng Nieve sa lupain ng mga Encantado? May magawa kaya ang mga bathala, upang masaklolohan ang mga nilalang na umaasa sa kanilang tulong at gabay? Paano na lang kung muling mapabagsak ang Devas, at mapasakamay ng kung sino mang makapangyarihang nilalang na may masamaring hangarin? Gaano na naman kaya katagal mababalot sa kadiliman at taglamig ang buong kontinente ng Encantadia? Maibabalik pa kaya ang katahimikang nawala? Parating na siya. Isang babae na nagtataglay at nagpapamalas ng mahiwagang kapangyarihan, lingid sa kanyang kaalaman ay siya lamang ang nag-iisang anak ng Diyosang si Danaya. Saksihan ang kanyang kakaibang paglalakbay upang tuklasin ang katotohanan sa likod ng kanyang tunay na pagkatao. Paano kung sa kanyang pagbabalik ay malaman niyang siya ay isang maharlikang sangre, at isa sa mga nakatakdang bagong tagapagligtas upang maibalik ang kapayapaan at liwanag sa buong Encantadia? Abangan! Encantadia Chronicles, Sangre. Malapit na.